Isang magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 22, 2025 at ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, ang kapwa nyo estudyante ng banal na kasulatan at kapwa tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At sa pagpapatuloy po ng ating serye tungkol sa nais ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan, pinapakita po ng banal na kasulatan kung ano po ang mga bagay na dapat nating gawin upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Tayo po mga kapatid ay mayroong mga sariling mga kaisipan na ibinigay sa atin ng Diyos at meron tayong sentido komon o common sense na ating pwedeng gamitin upang ating malaman kung ang mga turo na ating napapakinggan ay totoo ba o hindi. Bukod sa common sense na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, nandiyan din naman ang banal na kasulatan na maaari nating buklatin at pag-aralan at ikumpara ang mga turo na ating naririnig kung ito ba ay biblical o hindi. Sa banal na kasulatan sa panahon ni Apostol Pablo, mayroong mga tao na ang sabi ng banal na kasulatan ay mas bukas ang kaisipan. Kinakailangan talaga na sa ating paghahanap ng katotohanan at paghahanap ng kaligtasan na maging bukas ang ating mga kaisipan. Sa chapter 17, verse 11 ng Aklat ng mga Gawa sa salin ng ang salita ng Diyos, ganito po ang pagkakabanggit. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. So bukod doon sa nandoon ang kanilang pagnanais, open-minded sila, mas bukas, mas receptive sila sa ebanghelyo, itong mga taga-Berea kung ikukumpara doon sa mga taga-Tesalonika, at nandoon ang kanilang pagnanais na makinig sa mga tinuturo ni na Pablo. At meron silang ugali na kanilang ginagawa na isang napakagandang ugali para matiyak nila na yung kanilang napapakinggan ay tama at totoo. Kung ipagpapatuloy natin ang basa sa talatang 11, at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. So ang ating talagang pagbabasihan o ipagkukumparahan ay ang mga kasulatan. Ito nga yung banal na kasulatan o itinatawag na panahon natin na Biblia. Dapat nating gayahin yung mga taga-Berea na sila ay mga bukas ang kanilang mga pag-iisip, at hindi lamang bukas ang kanilang pag-iisip na gusto nilang marinig ang tinuturo ni Pablo o ni na Pablo, pero ikinukumpara nila, tinitingnan nila ang mga kasulatan, sinasaliksik nila ang mga kasulatan, pinag-aaralan nila ang mga kasulatan para tingnan kung totoo nga ang sinasabi nila Pablo. Kaya ginagamit nila yung kanilang kaisipan, ginagamit nila yung kanilang sentido komon, ginagamit nila ang banal na kasulatan para malaman at matiyak nila na ang naririnig nilang ipinangaral nila Pablo ay kung ito ay totoo ayon sa banal na kasulatan. Kaya isang magandang halimbawa na ating gamitin ang banal na kasulatan upang tayo ay tiyak na makaalam ng katotohanan at sa gayon matupad ang layunin ng Diyos na tayo ay makaalam ng katotohanan at tayong lahat ay mga ligtas at sino man ay hindi mapahamak. Ito ay dahil sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin ang mga dapat natin malaman upang tayo ay makaalam ng katotohanan at mga ligtas. Muli po,
Ang mga contact person po namin sa Western or sa Eastern Canada, kapatid na Minister Noel Cruz. Dito naman po sa Western Canada, ang inyong lingkod, kapatid na Minister Napoleon Mactal. Sa KSA, kapatid na Student Pastor Virgilio Mores Jr. At sa Australia, kapatid na Pastor Rolando Fajardo. Isang magandang araw po sa ating lahat.